Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwan na galiman na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging makatarungan ang mga kapamahalaan at mga tao. Ang Diyos ay makatarungan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng to mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito sa Pahayag, Kabanata 16, talatang 7. Ito po ang mensahe. At narinig ko mula sa dambana ang salitang ito. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang paghatol mo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Naalalaman nating makatarungan ng hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng ginagawa mo? Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 7, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa inyong kapwa nang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. At ang panukat ninyo sa iba ay siya ring panukat sa inyo. Patuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 7, talatang 24. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol ayon sa inyo. Humatol kayo ng matuwid. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1 at talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasako sa mga pinuno ng kapamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Salay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit, matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay mga may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula po dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa tema na maging makatarungan ang mga kapamahalaan at ang mga tao, ang mga tao. Ang Diyos ay makatarungan. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga pamahalaan, na magpairal tayo ng katarungan. So bakit tayo makatarungan? Sabagat ang Diyos ay makatarungan. Makatarungan ang ginagawa paghatol ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. Yan. Na sila ay makatarungang hatol. Tama, matuwid ang kanilang hatol na ginagawa at isasagawa. Gayon din ay syempre ang ginawa ng ating banal na Panginoong Diyos mula Panginoon sa Kristo ay nagbigay ng pagkakataon sila. So kasama sa paghatol ng ating banal na Panginoon Diyos ay nagbigay ng pagkakataon para sa gagawing paghatol ng ating banal na Panginoon Diyos. So, in the process, binigyan tayo ng pagkakataon mga tao para tayo makapagsisi sa ating mga pagkakasala. So, yan. Isa sa mga napakagandang pinagkaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa pagpapala niya mula sa Panginoong Jesucristo.
bilang paghatol sa mga tao. So yun. Kaya dapat ay diyan sa mga katarungang paghatol na yan, so binigyan tayo ng pagkakataon ng mga pagsisi. So ngayon ay nais din ng ating banal na Panginoon Diyos na tayong mga tao ay hindi tayo basta-basta dapat hahatol sa ating kapwa o tayo yung halimbawa hahatulan mo yung kapwa-tao mo na ikaw yung mismo ang magpaparusa. Hindi tayo ay walang authority para hatulan natin yung kapwa-tao. At sinasabi nga rin na Panginoon Diyos, kung ano yung gagawin mong takalan sa iba, yun din ang gagawin takalan sa iyo ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya kung ikaw ay humahatol sa iba, halimbawa, ikaw yung mismo nagpaparusa sa kapwa-tao mo kung nagkamali at hindi mo inirespeto yung gabay ng Diyos mula dun sa kapamalaan. Bagamat yung gabay na hustisya ng kapamalaan para ituwid, bilang itinalaga rin ng Diyos para ituwid at disiplinahin ng taong nagkakamali o sila ang humatol doon sa mga nagkakamali at doon sa mga kapamalaan na para maituwid yung mga tao, para magabayan sa gusto. So kapag ikaw yung hindi naman ikaw, hindi tayo mga simpleng mga tao, hindi kung wala tayong authority, hindi tayo nagtatrabaho sa pamahalaan at wala tayo sa ganung klase ng pagpaparusa, ay hindi tayo dapat magpaparusa ng sino man bilang paghatol natin sa kapwa-tao. So ngayon ang ating doon sa sinasabi naman na tayo ay humatol ng matuwid ay at makatarungan ay yan ay halimbawa magagamit natin yan kagaya ng halimbawa partisipasyon natin sa pamahalaan na halimbawa yung ang pamahalaan ay yung ipapatupad ng pamahalaan kakibat yung mga tao ron. Ay meron tayong representative sa Kongreso, yung gagawin nilang batas yun ay ipapatupad. Kasali rin tayo diyan. Aside from mamimili tayo ng gobyerno kasi meron tayong self-initiative. Meron tayong boses sa Kongreso. Pwede natin tutulan o hindi yung mga ipinapatupad nilang mga batas para ipatupad sa atin. Kasi meron tayong initiative. So ngayon ay maging makatarungan tayo diyan kung paano tayo susuporta o tututol doon sa mga ganung batas or mga batas na nais nating maipatupad. At halimbawa, maging makatarungan tayo, halimbawa impeachment. So tayo ba ay maghahain para sa impeachment? Tayo ba ay magsasaboses para sa ma-impeach o tayo ay hindi sasang-ayon. So maging makatarungan tayo sa mga ganung bagay na karapatan ng bawat mga tao. Kaya tayo ay sinasabi ng Panginoon sa Kristo, maging makatarungan tayo at diyan natin magagamit yung ating mga desisyon na yan na maging makatarungan tayo. At hindi tayo mismo ang magpaparusa. Halimbawa, kung ayaw mo doon sa mga namumuno, hindi mo naman po pwedeng kulpihin yun. Halimbawa, mga namumuno. Kundi, boses yung ating, maging makatarungan tayo sa boses natin, if we wanted to support this thing or what, mga ganun mga bagay. At kagaya ng ating karapatan na tayo ay halimbawa yung mga batas na pinapatupad ay kung ito ay sa tingin natin hindi wasto at tayo nagkakaisa sa makatarungang batas, so pwede natin tutulan ang pinapasang mga batas or pababago natin yan. Magiging makatarungan tayo sa parte tayo ng demokrasyang bansang ito na yung mga batas ay pinapatupad ay kakibat tayo mga tao at with our representative at ating mga maaaring pagtutol o hindi para ipatupad sa atin. Yan, halimbawa mga death penalty. So tinututulan natin yan, pinare-revise natin yan para hindi magkaroon ng ganun. Or yung iba nga ay gusto yung magkaroon ng mga ganyan. Di ba? So maging makatarungan tayo. At sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula sa Panginoon Kristo na ganyan tayo dapat magiging makatarungan mula doon sa gabay ng banal na Panginoon Diyos. Kagaya ng katarungan na pinapairan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At kaya iwasan natin na tayo mga tao, kasi kung tayo ay hahatol sa kapwa, halimbawa, gumawa ng masama sa iyo, gusto mong parusahan yung gumawa ng masama sa iyo, gusto mong patayin, o kaya parusahan mo na kung ano-ano, mali yun. Labag din sa batas yun. So, hindi ka pwede magparusa kasi inaadya ka rin ng Diyos o ikaw ay minumol para hindi ka gumawa rin ng masama. Kasi masama yung gagawin mo na yun, hindi naman tayo talagang dapat magparusa. Lalabag ka sa batas, makagawa ka ng hindi magandang kapwa. Pabayaan mo yung batas ang gumawa ng kanilang authority at trabaho para diyan sa mga
tao ng mga nagkakamali at tayo magpatawad. Iwasan, manampalataya tayo sa Diyos para tayo ay makaiwas sa ganung klase ng mga kasamaan na may paglabag sa batas. Or maaari kahit hindi paglabag sa batas na tayo ay nagagawa sa tingin natin nagagawa na hindi maganda, tapos tayo ay maghihiganti. So mali yun. Na para maiwasan mo na ikaw ay makalabag sa batas, makalabag sa kalooban ng ating manal Panginoon Diyos, hindi natin yung ating inais ng ating manal Panginoon. Sa gayon ay iiral yung katarungan para sa lahat. So patas yung justisya for everybody. Yes. Kaya magkakaroon ng kapayapaan at kaayusan kung tayo susunod sa ating manal Panginoon Diyos. Na matuto tayo pangunahin, magpatawad, magpasensya, umiwas, yan. At mayroon namang pamalaan kung talagang karapat-dapat na talaga silang disiplinahin ng pamalaan sapagkat sila ay masyado na over makulit. Lalo na life-threatening yung kanilang ginagawa. So, ganun. At kaya tayo ay sa pagiging makatarungan natin, tayo ay sumunod sa Bible at pasakop din tayo sa pamalaan na tayo ay sumunod sapagkat yan ay ginawa din ng Diyos para tayo ay magkaroon ng disiplina, magkaroon tayo ng kaayusan. So tayo ay hindi dapat na gumagawa ng beyond doon sa kung anong panuntunan na tayo rin naman ay kaisa dun sa ipapatupad ng pamahalaan para sa ating disiplina rin sa ating mga sarili na napagkakaisahan natin. Yan. Kaya tayo may parte sa pinapatupad ng pamahalaan. We have our part. Kaya maging makatarungan tayo kapag sa pagpapatupad ng pamahalaan. Ngayon tayo hindi naging makatarungan kung ang pamahalaan may pinapatupad na hindi nakabubuti sa atin. Because hindi tayo naging makatarungan for our democracy para ipatupad ng pamahalaan. Kaya unang-una, doon pa lamang sa pagpili ng ating mga kandidato, nagiging makatarungan ka na nun. Kasi kung nabibili ang boto mo at bumoboto ka doon sa mga maling tao, magpapatupad ng mali yan sa pabor ng iba. So tayo rin yung masasaktan dyan sa mga maling batas ng mga naipapatupad. Diba? Yan. So kaya tayo ay yan ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos para sa atin. So tayo maging matarungan at lalong hindi tayo dapat na huwag tayo magparusa sa mga tao basta-basta. Even though kahit nga yung sa pamahalaan ay tayo muna ay matutong magpasensya o umiwas para bago natin dalhin doon sa pamahalaan yung mga tao talaga na dapat namang disiplinahin. So ngayon, sapagkat yan takalan na yan, sapagkat yung kaya nga talaga ang pamahalaan, ang Diyos ng pamahalaan, sapagkat yan yung ilagamit. Yan ay takalan na gagamitin ng bawat isa ng Diyos sa atin lahat. So yan tayo na may kakibat ng pamahalaan na yan at pagsunod natin sa banal na Panginoon. So yan ang usually na nagagamit sa ating lahat sa ating pagdating ng hustisya. So yun at ngayon kung ikaw ay naging banal ka, so ganun din ang gagawin sa iyo ng banal na Panginoon Diyos. But lagi natin tandaan ang Panginoon Diyos ang maghihiganti para sa lahat. Kung ikaw man ay kung nagamit man yung pamahalaan niya na iba, naapi ka, so ang Diyos ay bahala dyan pagdating ng itinakdaan niya ang paghukom or siya i-intervene para protektahan ka kung ikinanampalataya or gawin niya ang nararapat para dyan sa mga tao na yan na nagkakamali. Yan at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa ating pagbabahagi dito sa Bible Lives Promotions. Yan. At magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at kayo ay maligtas pagdating ng takdang panahon. At patuloy na tayo ay nananampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, sa paggabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, na tayo ay maliwanagan at gabayan tayo ng kanyang kaliwan ng pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo maliwanagan ng kanya at mapagmilagroan tayo at kayo mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Gayunman ay higit yung pagtuunan ay ang pagkinig ng mabuting balita at ito ay maibahagi natin sa inyo upang kayo ay upang tayo magkaroon ng kaligtasang espiritual. Sapagkat itong kalooban ng Diyos na nasa mabuting balita ang maging batayan ng ating kaligtasan sa pananampalataya natin sa Diyos, Panginoon Diyos, pagdating ng takdang panahon. Kaya magpasalamat tayo kung tayo ay
may ganitong gabay sa ating mga pagbabahagi o sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. At tayo naman ay patuloy na ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos sa iba't ibang mga pagpapala. At doon sa Interfaith Unity ay patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung ating mga reliyon at upang hindi tayo mauwi sa sigalutan at nagdudulot ng karahasan at mga digmaan. Bagkos nagkakaisa yung bawat mga reliyon at maging hindi naniniwala o mga walang reliyon na magkaisa at mag-unawaan tayo upang maiwasan yung mga hate crimes nga niyan at mga nagdudulot na mga karahasan at mga digmaan. Bagkos tayo yung nagkakaisa, nagkakaroon tayo ng unity, kapayapaan, yan, mga pagtutulong at iba't ibang mabubuting mga bagay na ating magagawa sa ating pagkakaisa at pag-uunawaan sa iba't ibang mga paniniwala. Instead na nagkakagulo at nag-aaway-away na nakahikaya sa bawat individual, pamilya, community, bansa, at buong mundo. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy na maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo ng banal na Santa Maria, at patuloy niyo pagbuklurin yung sangkatong sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mga Panginoon sa Kristo, at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, patuloy na tayo umaasa na tayo gabayan ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Iba't ibang mga pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo ay makagabay ng lubos sa gagapay ang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. At kayo ay may kayat sa pananampalataya, mabuklod natin kayo may kayat sa pananampalataya at magkaroon kayo maraming pagkakas sa kaligtasan spiritual. Lalong-lalo na sa paggabay natin sa pamahalaan ito ay makapamahala ng mabuti at tayo makapambuhay ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuting matubid. Tugunin niyo karapat-dapat magpairal kayo ng patas na hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan ay makikinabang sa inyong mabuting pamahala. At higit sa lahat, makapananampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos na protektado ng pamahalaan at respeto yung bawat mga religion. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you. Sana maliwanagan ang lahat at protektahan at pagpalain ng banal na Panginoon Diyos ang bawat isa, ang bansang ito at ang buong mundo. Magandang hapon sa inyo lahat.